Magandang umaga po sa inyong lahat. Narito na naman po ako. Matagal-tagal na rin po akong hindi nakapagbibideo. At ito po, binigyan po ako ng pagkakataong na may video ko ulitong para mabayahagi ang mga salita ng Diyos sa inyo. Ito po, papanamagatan ko po itong immune to fear, o yung hindi na tinatablan ng takot. Meron bang taong hindi na tinatablan ng takot? Ito po yun. Kung sa pangyayari po ngayon, sa panahon natin ngayon, talaga pong itong message na to po ay timely, napapanahon, sapagkat ang ating kapaligiran ngayon, hindi lang ang bawat mamamayan o ang bawat komunidad, hindi lang ang ating bansa, kundi ang buong mundo ay nabalutan o nababalutan na ng takot dahil sa pandemya na nagpapatuloy hanggang ngayon. Pangalawang taon na po ngayon. At tunay nga po na marami talagang hindi pa nakaka-recover at talaga pang nandoon pa rin sa gitna ng kagipitan o nandoon pa rin sa kalungkutan dahil sa nawalan ng mahal sa buhay dahil sa sakit na ito. At hindi ko rin sinasabi na ako'y exempted dito. Tayong lahat ay hindi exempted sa pandemyang ito. Pero may mga bagay tayo na dapat nating laging tandaan na ang mga bagay na ito ay hindi dapat makahadlang na tayo magpatuloy sa ating buhay. At mayroon mong pinangako ang salita ng Diyos dito. Kaya ito'y pinamagatan kong immune to fear. Kasi yung vaccination is immunity. Maraming vaccine, maraming natatakot sa vaccination din dahil marami raw side effects na negative. Hindi natin alam kung ano yung mangyayari sa atin. Subalit ang pinaka goal po nito, yung pinaka purpose ng vaccination ay maging immune tayo sa virus na darating sa katawan, sa ating katawan, upang hindi tayo maapektuhan. Dahil yung vaccination ay ine-expose tayo sa bagay na magpuproduce ng antibodies natin. Yun po yun. Pero ito yung sasabihin ko sa inyo, itong ating magiging topic, ito yung vaccine, 100% effective, no side effects. Kung may epekto man o side effects, ito yung transform life na tinatawag. Basahin ko po, at ito po yung subtitle, Getting Stronger. At sa mga susunod ko pang video, mga 5 session po ito o series. At ito po ay, ang unang series ay Getting Stronger. Pinapalakas tayo, papalakasin tayo. Basahin po natin yung John 10:10. The thief comes only to steal and kill and destroy. I came that they may have life and have it abundantly. Ang magnanakaw ay dumarating lamang upang magnakaw, pumatay at pumuksa. Ako'y pumaritos upang sila'y magkaroon ng buhay at magkaroon nito ng may kasaganaan. Napakaganda. Alam naman natin ang magnanakaw, hindi naman niya magpapaalam para loobang ka at nakawin ang mga bagay na mahalaga sa iyo. Pasalamat ka pa kung mga bagay na material lang ang makukuha sa iyo. Paano na kung pinakamasakit pa nito pati ang buhay mo? Ganun. Pero ang Panginoon daw ay dumating dito hindi para sa ganung paraan. Siya ay pumarito para tayo magkaroon ng buhay at magkaroon ng buhay na ganap. Yung ganap na sinasabi rito o yung kasaganan, hindi ito yung sinasabi na material. Oo, nandoon tayo. God will bless us materially. Pero yung kasaganan ay higit pa doon. Yung magkaroon tayo ng buhay na inilaan niya para sa atin, yung pinlano niya para sa atin, na dapat nating ipinamumuhay. Sinasabi ng Panginoon,
nabubuhay tayo sa talagang hindi na natin makakalimutang era. Talagang ito ay mailalagay na sa history sa mga susunod pang mga taon na tayo dumanas ng ganitong krisis sa ating bansa at hindi lang sa ating bansa, sa buong mundo. At ito'y talagang nagdulot ng takot, nagdulot ng kahirapan, nagdulot ng kalungkutan, at nagdulot ng kaguluhan. Hindi ko alam lahat, ang sabi nga, kailan to matatapos at bakit ito nangyayari. Alam niyo po, sa totoo lang, hindi ko rin po alam ang sagot. Pero merong mga bagay na sigurado ako at magiging sigurado tayo bilang anak tayo ng Panginoon. Tayo'y naniniwala at mananampalataya na ang Diyos ay merong access. Meron tayong access sa Diyos. Meron tayong daan. Meron tayong meron tayong yung access to meron tayong access to a peace that passes understanding. Sabi nga, magkakaroon tayo ng kapayapaan na hindi nauunawaan ng mga nakapaligid sa atin, kahit na ang buong sanlibutan. Na kahit nangyayari ito, ang tayong mga anak ng Panginoon, tayong mga anak ng Diyos, ay may kapayapaan na hindi minsan tayo mismo hindi rin natin maunawaan, pero nauunawaan ng ating puso at kaluluwa. Kaya kahit may problema, tayo ay may kapayapaan. Sa Philippians po, sa Pilipos 4:6-7, sabi rito, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay, sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Ito po yung sinasabi na peace, kapayapaan that passes all understanding. It is not natural. Hindi to natural o carnal, dahil ito'y supernatural. Surpassing what the mind and intellect can comprehend. Hindi talaga natin may paliwanag yung kapayapaan na nararamdaman at nararanasan natin sa gitna ng pandemyang ito. At ngayon, sa takot na kumakalat o talagang ini-induce ng kaaway sa ating isipan, ay talagang lumalaganap. At maraming tao na talagang humahanap ng paraan kung ano man ang kanilang dapat gawin, na ito'y makakagamot sa COVID, o ito'y nabalitaan nila ng ganitong root crop ay makakatulong na maibsan yung sakit o yung virus. Kaya makita mo na lang, nagpapanic buying ang tao dahil ito yung narinig nila, nabasa nila sa Facebook o sa balita, at para lang para makatulong talagang ang mga tao naghahanap ng mga bagay na makakatulong upang maibsan o malunasan yung sakit na ito. Ano ba yung hinahanap natin? Ito na nga po yung kapayapaan. Kapayapaan na hindi kayang ibigay ng mundong ito. Ito'y binibigay lamang at nagmumula, walang iba kundi sa ating Panginoong Yesu Kristo. Siya lang ang
nakapagbibigay ng kapayapaang hindi natin may paliwanag. At paano tayo magre-respond sa mga ganitong, paano tayo magre-react sa mga ganitong sitwasyon? Number 1, ang una po, magtiwala po tayo na mga minsan ang anxiety ay hindi natin kaaway. O yung takot ay hindi rin naman natin kaaway. Alam niyo po, sa pagdating sa medisina, na minsan ang sabi nga nila, ang mga magagaling na doktor, sasabihin nila, mas maganda na mayroong pain or sakit na nararamdaman kaysa wala. Dahil yung pain ay isang gauge o parang metro na nagsasabi na merong diferensya yung katawan. Kapag nilalagnat ka, may infection ka, or bakit ka nagsusuka, merong mga foreign object, or hindi maganda yung nangyayari sa iyong tiyan, sa loob ng iyong panunaw, o kaya sa loob ng mga bituka. Yun po yung mga bagay na binibigyan ng sintomas o binibigyan na para mag-react tayo o kumilos tayo para mabigyan ng lunas. Kasi kung walang pain, hindi natin alam, marami na palang problema yung ating katawan dahil sa wala tayong sakit na nararamdaman, patuloy lang tayo. Yung pala, malapit na palang masira lahat yung mga main organs natin. Kaya yung pain ay blessing in disguise pa rin yan dahil yun yung magbibigay ng sign o warning para tayo ay kumilos, para tayo ay gumawa ng paraan sa mga sintomas na yon, sa mga sakit na nararamdaman natin. Kaya nga, kapag tayo nakaramdaman ng anxiety, bakit kaya? At yun ay nararamdaman ng ating isipan o ng ating damdamin. Tingnan natin ano ang nangyayaring mali, 'di ba? Kaya katulad din niya ng relasyon natin sa ating Panginoon. Minsan kasi what we resist will persist. Kung ano yung tinatanggihan natin, yun yung nagpupursige, di ba? Kaya instead of resisting your anxiety, kailangan nating gawan ng paraan at magmuni-muni tayo. Ano ba yung kulang? Ano ba yung nangyayari? At alam nyo ba na ang mga problema o ang mga pagsubok ay sabi nga, trials are blessings in disguise. Kasi ang trials, yun yung magpapatibay sa atin. Yan nga yung vaccination. Yan daw yung i-expose tayo sa virus para masanay yung katawan natin. At pag kinasanayan na to, wala nang dating yung virus man, kung ano man yan, dahil meron ka ng immunity, na inoculate ka na, kasi na-induce na sa iyo yun. Kaya meron ka ng panlaban, nagre-react na yung katawan mo. So, dahil kinasanayan na niya, hindi na to makaka-apekto sa iyo. So, yung mga bagay na nagbibigay sa iyo ng takot, dahil yun ay kinasanayan mo na at alam mo na yung gagawin, hindi na to makaka-apekto sa iyo. So, number 1, magtiwala tayo na yung mga bagay na nangyayari, wag nating bigyan ng talagang ito na yung katapusan o manginginig na tayo, ninenervyos na tayo. Pagmuni-munihan natin. At syempre, yung pagmumuni kasama, number 1, ang pundasyon niya ang manalangin, ang pagkikipag-usap natin sa Panginoon. Dahil yan ang ating komunikasyon sa ating Panginoon.
Number 2, abide in God's words. Siyempre, manatili tayo sa kanyang salita. At ang kanyang salita talagang buhay para sa atin. At ang salita, siyempre, ang Biblia. Mga kapatid, mga kapwa ko mananampalataya o sa mga taong makakarinig nito, I urge you, brethren, na let's read our Bible. Iba po yung tayo ang nagbabasa ng salita kaysa yung nakikinig lang tayo. Dahil yung mga bagay na madidiscover natin o bibigay na mensahe para sa atin ng Panginoon, iba pag ikaw mismo yung first hand na nakaranas nito. Sabi ko nga, ang Biblia, libro lang yan. Lagay mo lang dyan. Walang power yan. Nagkakaroon lang yan ng kapangyarihan kapag ito ay binasa mo, sapagkat yung mismong salita ang magbibigay buhay sa atin. Yun yung magbibigay ng transformed life para sa atin. So, abide in God's Word. Let's go back sa sinabi nga ni Paul sa Philippians, yung ng peace that surpasses all understanding. Biro mo yun, meron siyang kapayapaan while suffering with great physical pain, dahil si Pablo mismo talagang dumanas siya ng physical pain at nasabi niya yon, at patuloy siyang nakakaranas ng pain, pero sabi niya nga meron siyang kapayapaan. Nagbibigay siya ng pasasalamat kahit siya ay nakakulong, at kahit minsan siya ay sinasaktang pisikal. Sabi nga, nagupit siya ng 50 times, nakulang pa nga ng isa. Ganyan niya nabibilang yung pagpaparusa sa kanya noon. Pero nagpatuloy siya, hindi siya nawalan ng pag-asa, hindi siya lumihis sa kanyang pananampalataya. Talagang siya'y nanindigan at nagpatuloy na pinapalaganap at ibinabahagi ang salita ng Diyos. So, number 3, change your scenery. Baguhin mo yung kapaligiran mo. Hindi ko sinabing lumapit bahay ka at makipagchismisan. Kung yung wag kang mag-isolate, nagsusolo ka or hilig mo lang, ayaw mong makisalamuha, yan yung bagay na wag mong gagawin. Mag-isolate ka, dapat nananalangin ka at nakikipag-usap ka, ang kadate mo doon, ang kausap mo ay ang Panginoon. Pero pag ganyan, talagang marami kang iniisip, wag mong entertainin yun, wag mong ibig sabihin, wag mo siyang bigyan ng puwang sa iyong isipan. Pumunta ka sa lugar na magbibigay sa iyo ng kapayapaan ng isipan. Kung itong lugar na to sa park or sa iyong kaibigan, nakapwa mo mananampalataya, share mo yung mga bagay, magkaroon kayo ng pagbabahagi ng iyong mga karanasan, ang inyong Christian journey. So, yun po, makakatulong po yun, na yung takot natin ay hindi natin mabigyan ng bigat o bearing, o nakakapokus na lang tayo doon. Tapos, number 4, serve someone else. Alam niyo ba na talagang isa sa puso ng Panginoon, isa sa karakter niya ay ang servanthood. Talagang naglilingkod siya. Hindi siya yung pinaglilingkuran, kundi siya yung naglilingkod. Kung binigay sa iyo in-urge sa iyo ng Panginoon na tulungan mo ang isang taong to, isang pribileyo, bibigyan ka ng lakas. Hindi man pinansyal kang makatulong, yung lang makapagbigay ka ng encouragement,
kung nandoon ka, physical presensya mo, yun lang tapik mo sa balikat o yung akap mo ay isang malaking bagay na minsan yun pa yung kailangan sa taong nanlulo mo. At hayaan mo maging channel tayo, maging daluyan tayo ng pagpapala dahil ang Panginoon ay ang pag-ibig ng Panginoon ay nasa atin. Tapos hanapin natin yung mga taong hindi tayo yung hahanapin, tayo yung hahanap sa mga taong kailangan ng encouragement o kung ikaw yung nangangailangan ng encouragement, ikaw yung pumunta. Kung meron kang elder na pinagkakatiwalaan o pastor o mga kapwa mo mananampalataya, magpalakasan tayo. Yan po yung napapanahon ngayon. Hindi tayo pwedeng magpatumpik-tumpik pa sa ating mga buhay ngayon pagdating sa panahon ngayon dahil nangyayari na yung nasasaad sa Biblia na darating yung pagkakataon na may mga sakit na hindi natin maunawaan pagkat malapit na siyang dumating. Ang Panginoon ay talagang napakalapit na, darating na. Kaya tayo po ba ay ready? Tayo po ba ay handa? Kaya yung takot na yan, huwag nating hayaan yung kaaway ay patuloy na yan yung pinanlalaban sa atin. Sapagkat yung takot talagang yan ang madalas niyang gamitin sa atin dahil alam niyang effective yan eh. Maski ang Kristiyano na o yung talagang mananampalataya na lagyan mo ng takot, talagang minsan bumibigay. Dalas nga, talagang hindi talaga nawawala yung takot. Ako rin naman, talaga pong may takot, pero yung takot na yun, dapat hindi yun manatili at ang takot na yan ay masasabi natin na para lang tayo palakasin. Yan po yun. So, katulad nga ng sinabi ko na yung mga bagay na balita, negatibo o positibo, kaliwat kanan yan, talagang binobombard tayo ng mga balita o talagang kumbaga yung bombarded na tinatawag parang pasabugan ka na lagi ng mga news. Hindi mo na alam kung anong legit, kung anong fake news o ano yung dapat mong paniwalaan. Isa lang talagang dapat natin paniwalaan. Lahat ay may katapusan. At kung hindi mo man maranasan ang katapusan, talagang ang katapusan niyan dito at tayo ay darating na sa panahon na tayo pupunta na sa kanyang piling, ang Panginoon pa rin ay lahat ay may kasagutan. Ano ba po yung dapat natin kasi rito? Sabi raw, sabi ko nga, abide in God's Word. Yung vaccination natin, yung God's Word. Talagang lagi natin yang injekan ng mga bagay na talagang lalaban sa takot, sa ating takot. At ngayon yung mga bagay na pangako ng Panginoon sa atin na kahit anong mangyari, hindi tayo niya pababayaan at hindi niya tayo iiwan. Para tayo palakasin sa ating kaloob-looban. Lahat yan, pino-fortifies niya upang tayo may panlaban. At sana yung heavenly vaccine nating natawag, that is the Word of God, na hindi lang 100% effective, na ang side effect ay ang transform life. Napakaganda po. Kaya, let's read the Word. Yung Biblia. Kung hindi pa tayo nagsisimula nito, simulan natin kahit na isang verse o mga ilang talata yan. Basta, nananalangin tayo, seek, manaliksik tayo. Sabi nga, ang naghahanap, makakasumpong. Ang kumakatok, pagbubuksan.
ang humihingi, binibigyan. Yun ay mula sa puso. Kapag humingi ka ng mula sa puso, ang Panginoon ay makikinig sa'yo. Isuko mo ang buhay mo sa Panginoon. Kahit anumang oras, dumating siya, handa ka. At hayaan mong linisin niya ang mga ating pagkakasala, ang iyong mga pagkakasala sa mga nakaraan hanggang ngayon, ay kaya niyang patawarin. Kaya nga, tayo ay manatili sa kanyang salita. At maraming talagang nalulungkot ako. Maraming Kristiyano ngayon ang nag-waver, talagang nagdududa na sa kanilang pananampalataya. At ang worst, nagkakaroon na ng unbelief, hindi na naniniwala dahil sa mga nangyayari. Pero alam nyo ba, hindi ito yung panahon para tayo bumitaw sa Panginoon. Mas lalo tayong humawak, kumapit ng gusto sa ating Panginoon, sa ating pananampalataya. Anuman ang nakikita natin sa paligid. Kung meron tayong katanungan, bakit siya, yung aking kapitbahay, wala namang koneksyon sa ating Diyos o sa ating Panginoon, pero pinagpapala or parang hindi natatakot. Diba? May mga bagay tayong hindi talaga natin maunawaan, subalit darating din ng Panginoon ang panahon na ito'y mauunawaan natin. Ako rin nagkaroon ng panahon ng crisis of faith mula nung ako'y nagkasakit at patuloy na nakakaranas ng pain, hindi lang basta pain, yung tinatawag nilang excruciating pain na hindi mo mapaliwanag. At talagang gusto ko nang sumuko, pero ni-remind ako, pinaalala sa akin ng ating mahal na Ama, ng our Father God, ang kanyang mga faithful promises, yung mga pangako niya. At sa mga panahong ito, in moments like this, madalas kong ginagawa ay itaas ang aking dalawang kamay kahit during the pain, lifting up higher in total surrender para sa kanya, na saying, Lord, I give up, I surrender everything to you. At hindi ko talaga ililet go ang lifeline na tinatawag natin, and that is our faith in our Almighty God. So yun po yun, kapag nag-struggle tayo, grab a hold of of God's Word and His truth. That's our lifeline. At sa John 10, sabi ko nga, na it is paramount that we believe that this foundational truth, that Jesus came that we might have light and have it abundantly. Sana manatili po yung katotohanan na yun sa ating puso, sa inner being natin, yung abundant life. At lahat yan, sama-sama na, lahat ng aspeto ng ating buhay. Ngayon, yung declaration ng kanyang pag-ibig, talagang nakikita natin, hindi lang sa salita, kundi sa aksyon. Talagang yun ay nararanasan. Mahal ka ng Panginoong Jesucristo. Mahal tayo ng Panginoong Jesucristo. Let's stand firm on the solid rock, a strong, firm foundation. Let's read the Word. Yun ang magbibigay sa atin ng kalakasan. Madalas, kung bakit susceptible sa mga sakit ang tao, dahil wala nga silang immunization. Maglagay tayo ng immunity sa ating spiritual life. And that is the Word of God. Lagi tayong mag-meditate. Sabi nga ni Joshua, sa Joshua 1:8, na lagi natin itong pagbulay-bulayan, araw at gabi. Kaya,
ang bawat isa sa atin ay inaanyayahan ko na patuloy tayo pong pagbasa ng kanyang salita. Eventually, kahit sabihin nyo, tinatamad kayo, pag ito'y kinasanayan nyo na, lahat magiging immune ng mga bagay-bagay sa atin. Excuse me. Pangmahinhin po. At pag tayo nga nakasanayan natin na lagi tayong may word o nananalangin at nagbabasa tayo ng salita ng Diyos, ang mga takot, yung doubt, yung unbelief, lahat yan matutunaw. Hindi yan magpupursige o magpe-persist na lumaganap pa sa ating kaisipan. Kaya nga mga kapatid, tayo po ay manatili sa kanyang salita. At alam kasi ng kaaway yung kanyang paraan eh. Yun lang naman yung paraan niya, kundi yung i-twist niya yung katotohanan. Total opposite sa plano ng Panginoon para sa atin. Ang gusto niyang plano. Matakot tayo, mag-waver tayo ng ating pananampalataya, at matwist o malihis sa ibang bagay ang ating pinaniniwalaan. So, yun lang po mga kapatid. Nawa, kahit pa ito ay nalilimitahan ng oras at nalilimitahan din ako ng mga aktual o facts na sinasabi patungkol dito sa nangyayari sa atin, subalit isa lang ang aking nalalaman at itong katotohanan. Lahat yan ay kayang labanan dahil meron po tayong Panginoong Jesucristo sa ating buhay. Maraming salamat po. At ako po ay mananalangin para po tayo ay mapalakas ng mga salitang ating narinig. At baunin po natin ito sa nalalabing oras sa ating na itong araw na to, at sa magamit natin sa ating pang-araw-araw na buhay. Immune to fear because we are the child of God. We are the children of God. Amen. Ama naming amang nasa langit, maraming salamat po Ama sa pagkakataong ito. Alam ko po na limitado po kahit ang aking kaalaman, limitado rin Panginoon ang oras, subalit Ama, hindi ka nalilimitahan ng oras. At hindi rin Panginoon sa karunungan o kagalingan na nagsasalita. Sabi mo nga, maging daluyan na nagpapagamit o daluyan na willing Panginoon para may baghagi ang iyong salita, Ama. Salamat po na ako'y binigyan niyo ng isang pribileyo na makapagbahagi ng iyong salita, Ama. Maraming salamat po sa kapayapaan na hindi rin maunawaan ng mundong ito. At salamat po, Panginoon, at patuloy mo kaming kinakalingat, pinoprotektahan, Panginoon. Hayaan mo, Panginoon, na lagi kaming manatili, Panginoon. Tulungan mo kaming manatili, Panginoon, sa iyong salita. Manatili kami sa aming pananampalataya, Panginoon. Bigyan mo kami ng kagutuman upang aming lalo namin namnamin ang iyong salita. Magutom kami sa iyong salita at lagi kaming hanapin ito, Panginoon, at mag-aral, Panginoon, upang kami ay laging merong panlaban, Panginoon, sa anumang mga bagay na hindi kaaya-aya, Panginoon. Kaya Ama, salamat po sa pagkakataong ito. At sa lahat po ng nakapakinig, Panginoon, pagpalain mo sila, hindi, alam ko nga, abutin mo sila 10 ng kanilang mahal sa buhay, Ama. At alam ko na patuloy ka, Panginoon, na
kikilos sa bawat iyong mga anak. Sabi mo ang inumpisahan mong pagbabago o trabaho sa bawat isa ay ito ay hindi ka tumitigil hangga't ito hindi natatapos, Ama. Salamat po, Ama. At muli, kami po ay nagpapakumbaba sa lahat po ng bagay na aming natatanggap. Nagpapasalamat, Panginoon, sa mga material na bagay, sa mga spiritual na bagay, Panginoon. Lord, at hinihingi po namin ng kapatawaran ang mga bagay na hindi naging kalugod-lugod sa inyo. Mga bagay na inisip, ikinilos at sinambi, sinasadya man o hindi sinasadya. Linisin mo kami at banalin mo kami, Panginoon. Pagindapatin mo kami at ang katwiran ng Panginoong Hesukristo ang siyang makita mo sa amin, Ama. At ngayon, Lord, ang lahat ng ito ay dalangin ko at ibinabalik lahat po ng papuri, pagsamba at pasasalamat sa iyo lamang ang karangalan at kaluwalhatian. Dalangin ko ang lahat ng ito, Ama, sa matamis na pangalan ng iyong dakila at buktong na anak na si Hesukristo na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Magandang umaga po. Mag-aalas 4 na po. Nagising po ako ng alas 3. Hindi na po ako makatulog. At salamat sa pagkakataong ito na sana dalangin ko na maabot ng tinatawag na teknolohiyang ito na ginagamit na rin para may palaganap at may bahagi ang salita ng Diyos ang sino man na nangangailangan nito. Maraming salamat po. Pagpalain po tayo ng Panginoong Hesukristo.